Hi, ako nga pala si Girlie, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako din ay isang Bisaya. So to be continue, sa previous long video ko sabi ko sa inyo, kung paano ko nga ba nakilala si Nathan. Katulad ng iba, ako din ay may pangarap. Malaking pangarap para sa mga anak ko. By the way, I am a single mom. Pangarap ko ring makaluwag sa buhay. 5 years ago, sinabi ko sa sarili ko na gusto kong mag-venture sa ibang bansa. Yung bansang magbibigay sa iyo ng pag-asa. 5 country ang naisip ko. Isa na doon ang US, Europe, Canada, Australia, New Zealand. Pero dito ako pinalad sa Australia. So this is Australia. Welcome to Australia. By the way, this is Glenelg. I shoot this one in Glenelg area, South Australia. Pagdating ko dito sa Australia, maraming work. Kung sasabihin ko maraming work. Pero nasa isip ko, this is not a guarantee na makastay ako dito for long or forever. Dahil nga sa visang hawak ko. Naisip ko, sana ay makahanap ako ng isang tao na mag-stand beside me na makastay ako dito. Hindi ako mahihiyang sasabihin ito sa inyo. Din ako sa mga product ng Tinder. Yung dating site, yung dating apps na swipe left, swipe right. Funny but true, I met Nathan sa Tinder. This time, marami ka nang marinig na takot sa apps na ito. Pero at that time, okay pa naman yun. Yun na nga, nag-swipe right ako. Siguro ako yung nag-unang nag-swipe right at saka sumunod si Nathan. Kita ko siya, yung quality nilagay niya, tama naman, gusto ko rin. Kung ako na-distract sa sinabi niya, tagay doon sa profile niya, hindi ako manghihingi ng picture mo. I'm a kind person, hilig mag-camping, adventurous. So far, yun lang ang malala ko. Sa dating site na yan, mag-hi yung lalaki kapag nagustuhan ka, yung nagustuhan yung picture mo, yung profile mo. So, nag-hello nang din ako. Yun ang unang conversation namin. Doon nagsimula ang love story namin. After 3 days naming nag-chat. Sabi niya sa akin, gusto niya ako makita. Tindahan siguro siya sa picture ko. Sabi ko, hindi ako maganda, okay? At matanda na ako sa'yo. Oo, nagkita na kami. Hindi naman ako natakot at hindi ako kinabahan. Nagdala siya ng bouquet of flowers. Ang haba ng hair ko, no? But kasagsagan iyon ng COVID. Lang open na restaurant. Alam niyo ba kung saan kami nag-date? Gasoline station na may convenience store. Hihiya pa ako noon kasi nag-Johnson & Johnson powder lang ako. Walang blush on at saka walang lipstick. Charis-charis lang. So, binilhan niya ako ng coffee. Coffee kaming dalawa. Ito na yung coffee. Charis lang. Title ng maalaala mo kaya namin, ang title siguro is Coffee. Sabi niya, why not go for a walk? Let's walk and have a discussion. Charis, oy, discussion ba? Yung may mapag-usapan man lang kami. Yun ang nagustuhan ko. Nag-initiate ba? Ibang mga lalaki walang initiation, di ba? Naglakad-lakad kami. Ang dami na naming napag-usap. Share niya sa akin lahat ng photos niya nung nag-travel siya sa Japan. Ito na pala si Nathan. Harap kong blue eyes. Pero alam niyo ba, matanda ako sa kanya ng 8 years to 9 years yata. Hindi ako mahihiyang aminin, pero parang mas matanda pa siya sa akin mag-isip. Before kami mag-decide na magkita, sabi ko, pag gusto kita, aabot ng 15 minutes. Pero hindi kita gusto, 5 minutes lang. Napansin kong umabot na kami ng 30 minutes. Meaning, nagustuhan ko ang conversation namin. Ang company niya. Totoo lang, hindi ako natatakot. Walang butterflies in my stomach. Parang peace of mind lang. Kampante ako sa company niya. Hindi ako na love at first sight at hindi ko rin siya hindi din ako na-crush sa kanya. Charis lang. Sabi nila, pag may na-meet ka one day sa buhay mo, mapapansin mong kalmado ka, kampante ka. Ganda ng pag-introduce niya sa sarili niya, nag-flowers pa siya, nag-coffee kami. So, kalmado lang ako. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko siyang makilala. Siguro meaning nagustuhan ko siya, pero hindi ako nag-initiate noon. I want to know you more, sabi pa niya. So, doon nagsimula ang krimen. From then on, can't remember without a message from him and from May. Like, I won't last today without you. Parang ganun. Isipin nyo, 3 years and 6 months na kami. Kami na naming away. Kami na naming ups and downs. So anong nagustuhan ko? Able to patch up things na aming differences. Able to fix our differences and our problems. Pero, kasi umabot kami ng 3 years and 6 months. Tanggap niyang mga anak ko. Tanggap ko rin lahat, mga family niya. We have a very big family and they are
Very warm people. They accept me na may dalawa na akong anak, na I was once married before. Nung nagka-problema yung visa ko, Nathan was an unanswered prayer. Just in time. Di ko yun plinano. Ka-problema na yung lawyer nagsabi ko, will ask Nathan to sponsor you. Nag-apply ako ng subclass 820. Register kami sa government ng Australia. Officially, naka-register yung relationship namin dito sa Australia. Tandahan sa Australia, pwede mong i-register yung relationship ninyo. Whatever happens, may hawak ka. Hindi ka maiiwan sa ere. Siguro masasabi ko para kaming aso't pusa. Good thing we able to embrace each differences. And we don't compromise. Sa susunod na video, hope abangan mo, share ko sa inyo, paano ba mamuhay dito. Isasuggest kong piliin nyo talaga ang Australia. This country is so blessed. Malapit lang siya sa Philippines. Maraming visa ang pwede mong applyan dito sa Australia. There is a will, there is a way. Kung katulad ka sa akin na may pangarap, abangan mo ang susunod kong video. Babanggitin ko ang iba't ibang visa na possible mong pwedeng applyan dito. See you po sa next video. Make sure po na naka-follow kayo. Please like and share. Thank you.